Pagkakataon na maipaliwanag at maihayag ang layunin at responsibilidad ng Philippine National Police Office sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa inyo na sa Oras ng Pulis. Oras ng Pulis sa Target On Air. Eto na, papalapit na ang halalan 2025 at 48 days na lang. Abay, dahil dyan, kumbaga, mas pinaigting po yung ating pamalaan ay yung seguridad upang masiguro ito'y magiging mapayapa. Dapat lang at maayos at patas. Isa ho dun sa mga mahalagang hakbang ngayon, ito po yung pagbuo ng Special Task Force BARM o yung STF BARM ng PNP na meron pong malaking gagampanan. Kumbaga yung pagtiyak at ligtas sa halalan, dyan, particular po dyan sa Mindanao. Ito upang bigyan tayo ng malinaw na perspective, mga kaibigan, yung mga hakbang ng kanilang ipinatutupad, ating makakasama sa linya ng ating komunikasyon ang Special Task Force po ng Ground Commander ng Police, Colonel Jimwell Siason. At magandang hapon po, Police Colonel. Welcome po sa Target On Air. Ano po yung mga prioridad ng STF BARM sa pagtitiyak na ligtas at mapayapa itong halalan sa 2025, Colonel? Unang-una sa lahat, magandang hapon po sa ating tagapakinig sa Target On Air at sa ating host na si ating kaibigan na si Rex. Apa. Itong Special Task Force BARM National and Local Election for 2025 ay binuo ito upang ating ma-ensure na ang pagganap ng elections dito sa BARM ay magiging mapayapa, Apa. maging safe. At of course, ang pinaka-objective natin dito is maidaos ng maayos po ang elections. Kaya po itong Task Force BARM, ito po yung unang-unang mag-o-oversee para po tingnan ang maayos na pagganap ng halalan dito sa ating Bangsamoro region. Apo, at ano po yung magiging papel ng ibang ahensya tulad po ng COMELEC, AFP at itong PCG at yung pong coordination nyo po dyan po sa STF BARM, Colonel? For the information sa mga tagapanginig natin, kahapon po ay nagkaroon tayo ng launching ng Special Task Force BARM National and Local Elections 2025 na pinamunuan po nating commander ng Special Task Force BARM na si Police Lieutenant General Bernard Banac. At kasama po natin doon sa launching po ang Regional Election Director ng COMELEC BARM. At ang kasama din natin ang mga ating kasama sa Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. So ang coordination po natin dito is tinignan natin kahapon, immediately right after ng launching, ay nagkaroon ng command conference. At hinimay-himay po namin lahat kung ano pong dapat na mga priority na dapat unang gawin para po sa pagdaos natin ng itong halalan ngayon ito dito sa Bangsamoro region. At tinignan natin kung ano po yung mga deployment at mga other requirements, bukod po sa mga personnel na kailangan natin, yung mga logistical requirements, and of course, itong mga transport ng paraphernalias, at naghahanda na rin po ang ating Special Task Force ng mga special electoral boards na miyembro ng kawani ng ating Philippine National Police. Para po, kung meron man pong mga nag-pull out o nag-withdraw ng mga electoral boards during the election, ay ito po ang gaganap sa mga tungkulin nila. So, ang pinaka-objective natin is may daos ng maayos ang halalan at mapayapa. Meron po bang natukoy na lugar, kumbaga yung mga hotspot, yung mga lugar na yung mga itinuturing po na critical pagdating po dun sa halalan? Paano po ito haharapin ng STF BARM? Well, now meron kasing election areas of concern. Tama pa. Meron po actually total na 109 as of this time, of course, subject for the validation and of course approval from the COMELEC. Kasi po yung ang lead agency po dito sa ating elections is ang COMELEC. Based po dun sa RJACC or validation, meron po 109 dito sa BARM. Sa 100 na yan, meron po kayong 30 na categorized as red. Yung may with grade concern, yun po yung pinaka-priority natin. So, tinignan natin, out of 109, nagkaroon na po kami ng deployment plan and proposed na
priority areas kung saan po natin ilagay po itong mga personnel na mga madideploy dito. Kasama po ang personnel ng ating PROBAR, ang ating Armed Forces of the Philippines, at yung augmentation from the Philippine Coast Guard. And initially, the National Headquarters approved the additional augmentation of personnel dito sa PROBAR during the conduct of election. So, kanina din po ay nagkaroon kami ng command conference with the Chief PNP, at ito din po ay na-discuss para po maayos ang pagganap ng halalan o maidaos na maayos at mapayapa ang halalan dito sa Bangsamoro. At Colonel, paano po natin masisiguro na yung mga botante makakaboto po ng walang takot o pressure mula dun sa mga illegal na grupo, yung mga political machinery, Colonel? Meron po tayong nailatag na contingency plan at saka response plan regarding sa different scenarios na in-anticipate po natin na mangyayari during the conduct of elections. So nakapag-identify po kami ng mga 8 possible scenario na mangyayari. Isa din po yung tinatawag natin mga flying voters at saka siguro ito mga botante na hinaharangan upang hindi makapunta sa mga polling precincts o polling centers nila. So kasama po sa ating nailatag na plano yan. Ang lahat po ng yan ay naka-in-place po siya. And we will ensure na lahat po ng botante na gustong bumoto ay makapagboto talaga ng mga gusto nilang mga kandidato. Meron po ba natatanggap ng mga report ng mga bantay, yung mga posibleng pagsasabotahe sa halalan, at paano po ito i-respondihan? Sa ngayon, wala pa namang mga report na ganyan. Considering na sa March 28 po magsimula yung ating campaign period sa mga local ating candidates. Sa ngayon pa lang po kasi mga national candidates pa lang naman. So far, dito po sa Bangsamoro region, wala pong mga ganong report. Ganun pa man, na-mention ko po kanina, meron po tayong contingency plan and response plan sakali pong may mangyaring kung ano bang hindi ka nais-nais during the conduct of the election. At paano po natin sasaayos po yung komunikasyon tsaka yung coordination po ng STF BARM sa mga local government unit, LGU, tsaka po dun sa mga community o komunidad po, Colonel? Well, sa ngayon, ang Special Task Force BARM kasi ay, ang sakop po kasi ng Special Task Force BARM, particularly ang areas po na nasa sakupan ng ating Commander Task Force ay naisakop niya po yung Region 9 at Region 12. So initially po, yung Region 9 po ng mga mobile forces ay immediately ito pa utilize po natin. Pero yung regarding dun sa sa pag-ensure po sa pagganda ng halalan, nailatag na po natin yun. Na-mention ko po kanina sa contingency plan and response plan na i-present po namin yung kahapon during the command conference. At naisambit na rin po natin yan sa National Headquarters na yung guide po natin sa in case kung ano mga possible scenarios. Kaya lahat po ng scenario ay na-anticipate po natin. At lahat po dyan ay meron po tayong mga plan of actions. At Colonel, ano ang mensahe ninyo dun sa mga mamamayan ng BARM na posibleng may pangamba sa kanilang mga seguridad habang papalapit na itong halalan? Dito sa Bangsamoro region, ang ating pong kapulisan, particularly na po dahil na-activate na po ang Special Task Force BARM National Local Election 2025, ay huwag po silang mangamba. At ini-ensure po na ating kapulisan, kasama po ang partner agencies natin, kasama po din ang Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, and other law enforcement agencies na makakatulong po natin upang maging mapayapa po ang paggandak nating national and local elections. So sa ating mga kababayan o sa mamamayan dito sa Bangsamoro, ay huwag po silang mangamba at actually mag-i-establish po yung Special Task Force BARM ng ating Regional Command Center or REMAC natin, ang Regional Election Monitoring Action Center, na pwede po nang idulog lahat po doon kung ano maging problema na makikita po nila sa iba't ibang area na nandito sa Bangsamoro region. Salamat po sa pagkakataon na Police Colonel Jimwell Asiason, Chief of the Regional Staff po ng PROBARM. Salamat po, Colonel. Maraming salamat po sa inyo at magandang hapon sa lahat.
Pagkakataon na maipaliwanag at maihayag ang layunin at responsibilidad ng Philippine National Police Office sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa inyo na sa Oras ng Pulis. Oras ng Pulis sa Target On Air.